Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Isang matandang babayang patay sa sunog sa Kabangkalan Negros Occidental. Sara, ano nangyari? Rafi, hindi na nailabas ng buhay ang 84 na taong gulang na biktima ng magkasunog sa kanilang ancestral home. Ayon sa mga otoridad, may kasama ang biktima sa kanilang bahay. Ngunit dahil nasa second floor ang kanyang kwarto, hindi na makalakad at sa laki ng apoy, hindi siya nailigtas. Tuluyan ding nasunog ang bahay. Inaalam pa ang posibleng pinagmulan ng apoy na nag-iwan ng mahigit 400,000 pisong pinsala. Sinisikap kunin ang pahayag ng pamilya ng biktima. Sa Digos, Davao del Sur, nahagip sa CCTV ang sasakyan ng gunman na bumaril kay Kapitan Oscar Bucol Jr. ng Barangay 3 de Mayo. Unang nakita ang sasakyan na pumasok sa subdivision kung saan nakatira si Bucol. Maya-maya'y mabilis na ang takbo nito papalayo sa bahay ng biktima. Kinumpirma ng pulisya na ito ang sinakyan ng mga sospek. Base sa inisyal na investigasyon, 3 ang sakay nito. Itinuturing nilang persons of interest ang mga individual na binanggit ni Bucol sa mga dati niyang social media post. Kabilang dyan ang nakaalita niyang hepe ng Digos City Police. Tinanggal ang hepe sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon. Isinailalim naman siya at 20 iba pang pulis sa paraffin test. Wala pa silang pahayag. Humiling naman ang pamilya ni Bucol na imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang pagpatay sa kapitan. Kabilang ang delay sa pagdating ng ilang bakuna at case rates o yung sinasagot ng PhilHealth sa hospital bill sa mga tinalakay sa pagdinig ng Senado sa budget ng Department of Health. Si Senador Alan Peter Cayetano may naging hamon kay Health Secretary Ted Herbosa nang mapag-usapan ang tungkol sa cost analysis sa mahigit 100 ospital. Balitang hatid ni Jamie Santos. If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Yes. O sige, call ako. Nauwi sa hamunan ang pag-usisa ng Senado sa paano kinukwenta ang sagutin ng PhilHealth sa mga ospital. Kabilang ang kaibahan ng sa pribado at sa ilang pampublikong ospital na may zero billing. Kung sa DOH hospital, pag sinabi niyo 50,000 for this procedure, kung sa DOH hospital it's only 35,000, zero billing ka o no billing. Pag pumunta ka sa isang private hospital and it's 50,000 within the case rate, zero billing ka. But kung ikaw mismo pupunta ka sa mas mahal na hospital and it's 70,000, bayad ka ng 20,000. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, luma at hindi makatarungan ng PhilHealth case rates na 7 taon nang di na-update. Pag-amin ng DOH, 2017 pa huling narepaso ang case rates o yung sasagutin ng PhilHealth sa hospital bill, kaya di nakasabay sa inflation. Habang di pa napag-aaralan ulit, otomatiko munang dinadagdagan ng 30% ang lahat ng case rates. Hiwalay pa sa 50% na dagdag sa ilang piling serbisyo. Pero pagpunto ni Cayetano, kulang pa rin ang sinasagot ng PhilHealth lalo na kung komplikasyon. Halimbawa, mahigit 900,000 pesos lang ang sagot nito sa isang bypass procedure, kahit posibleng umabot sa 1.5 million pesos ang bill kung may komplikasyon. Humingi siya ng cost analysis o survey sa 160 hospitals na ayon kay Health Secretary Herbosa ay matagal gawin. Pumalag si Cayetano at sinabing kung magagawa niya ito sa loob ng 1 linggo ay dapat mag-resign si Herbosa. For the survey to be completed, it's about 5 to 6 million claims that they started to average the cost. You don't need the claims. Ang pinag-uusapan dito, costing analysis. All you have to do is ask all the hospitals yung bawat magkano yon. Inusisa rin sa hearing ang delayed umanong pagdating ng ilang bakuna. Can you guarantee us in 2026 there will be no delays? Because if not, let's get a secretary who can. The secretary admits that they've had a major procurement problem. In fact, he has fired their procurement officer. As to whether they can handle it better next year, I don't know yet if there's an answer. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mismo
mga estudyante ang nakasaksi sa pagguho ng dormitoryong yan sa isang boarding school complex sa Sumatra Island sa probinsya ng Aceh sa Indonesia. Ayon sa isang saksi, epekto yan ng landslide dahil sa pag-apaw ng kalapit na ilog. Walang naiulat na nasaktan pero hindi naisalba ang ilang gamit ng mga estudyante. Sa isang moske sa loob ng school complex, muna sila tumutuloy. Base sa pinakabagong datos mula sa mga otoridad, umabot sa mahigit 60 ang nasawi. Posible pa raw madagdagan dahil may 100 pang nawawala at nagpapatuloy pa rin ang masamang panahon doon. Samantala, binigyang parangal ang ilang programa, artikulo at personalidad ng GMA Network sa Philippine Heart Association Media Awards 2025. Sa ilalim po ng Media Entity category, kinilala ang GMA Integrated News at GMA News Online. Para po yan sa responsable at tamang pagbabalita kaugnay sa public health. Ibinigay naman ang Best News Story kay Giselle Casusian ng GMA News Online. Para po yan sa kanyang online article na PHA Renews Calls for DepEd to Fully Implement Samboy Lim Law. Sa ilalim naman ng program category, kinilala po ang Pinoy MD sa Double B, posted po ng inyong lingkod. Para po yan sa talakayan at impormasyong nakatutulong sa publiko na mas maunawaan ang iba't ibang issue tungkol sa kalusugan. Para naman sa behind the scenes category, binigyang parangal si Amita Legaspi, News Editor ng GMA News Online, pati na rin si Makay Quadra, Executive Producer ng Pinoy MD sa Double B. Yan ay para sa kanilang mga ambag sa pagbuo ng makabuluhang mga balita kaugnay sa kalusugan behind the scenes. At ang inyo pong lingkod naman ay isa na pong Hall of Fame awardees. Kasama po sa Hall of Fame ang mga matagal ng katuwang ng Philippine Heart Association sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon tungkol sa kalusugan ng puso. Maraming salamat pong muli sa Philippine Heart Association para sa inyong pagkilala sa amin dito po sa GMA Integrated News. Update po tayo sa operasyon ng mga otoridad sa Pasay. Kaugnay pa rin po sa questionableng flood control projects. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Kani lahat ng sulok at kwarto ng isang 10-story hotel sa Pasay City ang pinasok ng mga tauhan ng PNP at NBI para isilbi ang arrest warrant. Yes, June? June? Kani, nagkakaroon lang tayo ng problema sa komunikasyon. So ngayon, para isilbi ang arrest warrant laban sa 3 opisyal ng Sunwest Incorporated, nakabilang sa mga akusado sa mga kasong anti-graft and crack practices act at malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay ng substandard umanong 289 million peso road bike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Mahigit 100 pulis at NBI agents ang pinakilos para magsagawa ng visual search sa loob ng hotel. Makipag-coordinate muna ang otoridad sa hotel management pagdating sa area. Sabi ni CIDG NCR Chief Police Colonel John Biagi, meron silang informasyon na sa hotel nagtatago sina Consuelo Daito Aldon, Anthony Lingo at Noel Yapao, mga miyembro ng Sunwest Board of Directors. Ang hotel ay subsidiary ng Sunwest Incorporated ayon kay Colonel Biagi. Pero makaraan ng isang oras na pagkahanap ay walang nakita ang mga operatiba. Sabi ni Colonel Biagi, malamang ay nakapusit na ang kanilang mga target. Pero hindi pa rin daw sila titigil sa paghahanap hanggang sa makuha at lahat ng mayroong warrant of arrest. Sa 16 na inisyuhan ng warrant, ito pa ang at-large kabilang si dating Congressman Zalvico. Malaysia Con. Maraming salamat, June Veneracion. Sa gitna namang issue ng katiwalian sa pamahalaan, nananawagan ng ilang business groups na magpatupad ng mandatory lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Kailangan daw masuri kung talagang sinasalamin ng idineklarang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang pamumuhay at paggastos ng mga government official. Mas madali na raw mag-lifestyle check ngayon sa tulong ng digital footprints gaya ng social media posts, pattern ng paggastos at pagbiyahe at pagkakaroon ng mga mamahaling ari-arian. Hinihikayat din ng business groups ang publiko
na maging mapagmatsyag sa mga kahina-hinalang yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Kabilang sa mga nananawagang business group ang Justice Reform Initiative, Financial Executives Institute of the Philippines, Institute for Solidarity in Asia, Makati Business Club, Management Association of the Philippines at Shareholders Association of the Philippines. Hindi raw ipinaalam ayon kay Senate President Tito Soto ang mga pagliban ni Senador Bato de la Rosa. Hindi na pumasok si De La Rosa simula November 10 o noong magbalik sesyon ang Senado. Sabi ni Soto, hindi pa niya nakakausap muli si De La Rosa mula noon. November 8 nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant na umano ang International Criminal Court laban kay De La Rosa. Pero hindi ito kinumpirma ng ICC. Kahapon, si Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian ang humalili kay De La Rosa para i-defend ang budget ng Department of National Defense. Sabi ng Senate President, hindi ito dapat mangyayari. Tinitingnan daw niya kung nasa rules ng Senado ang pagpataw ng parusa dahil sa pagliban ng walang paalam. Hindi okay yun. Sana, hindi mo kaya, hindi mo dapat may hiniling na makuha mo yung chairmanship. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. Hands-on si Asia's multimedia star Alden Richards sa paghahanda sa upcoming 15th anniversary fan meet niya sa Santa Rosa, Laguna. Chika ni Alden sa media briefing ng ARXV, very personal sa kanya ang event. Paraan daw niya ito to give back sa fans na malaking bahagi ng kanyang showbiz career. Isa sa mga dapat abangan sa December 13 ay ang special performance nila ng isa sa kanyang loved ones. Inalala rin ni Alden ang yumaong ina na isa sa kanyang biggest supporters. Ano naman kaya ang inaasahan niya for the next 15 years of his career? I just want my tenure here in the industry to be full of surprises, more reinvention in the next 15 years. Ipinagdiriwang ngayong araw ang 50th National Prayer Breakfast. Dumalo ang ilang personalidad kabilang si Senate President Tito Soto na panauhing pandangal sa kanyang talumpati. Ipinunti ni Soto na layunin ng pagdiriwang na yakapin ang pagdarasal at pamumuno ng may integridad. Pati na rin ang paglapit at paghingi ng gabay sa Panginoon ng mga namumuno sa bansa sa gitna ng isyu ng katiwalian sa gobyerno. Naroon din sa pagdiriwang sina retired Justice Raul Victorino at retired Chief Justice Reynato Puno. Mare, 27 days na lang, Pasko na. Yes, at ramdam na yan sa ilang probinsya. Kaya naman patok na ang ilang Christmas-themed na pasyalan. Nagniningning ang eco-friendly Christmas tree na yan sa Antipolo, Rizal. Nasa 50 feet ang taas at pinalamutian ng 20,000 recycled plastic bottles. Sinabayan ang Christmas lighting na yan ng pa-fireworks o sa kalangitan. Eco-friendly ang mga Christmas decoration na akma naman sa Yes to Green program ng Rizal, isang kampanya para sa greening, cleaning at recycling. Sa Kalasyaw, Pangasinan naman, dinarayo ang Christmas garden sa barangay Dinaloan. Enchanting at Korean Christmas ang vibes na hatid niyan at libre lang mamasyal rito. 2021 nang buksan ang Christmas garden sa publiko. Happy weekend po sa ating lahat. Ito po ang Balitang Hali at bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Congratulations, partner. Thank you.